opisina mo, sa trabaho mo, magkakaroon ka ng resulta. Hindi naman kailangan yung motivation sa trabaho na kailangan ka talaga motivated. Minsan nga, nagiging mechanical na Alam mo yung mechanical? Magiging routine na siya. Kasi just like any other industry, ito pong network marketing industry, habang tumatagal ka dito, magiging mechanical po yung ginagawa mo. Mawawalan ka po talaga ng motivation. Minsan. Totoo hindi. Habang tumatagal ka. Minsan nga, pagpasok mo dito, sobrang motivated mo, sobrang excited mo. Pero habang tumatagal ka na, minsan, nakakatamad na mang-direct. Minsan, nakakatamad na mam-prospect. Minsan, nakakatamad na mag-attend ng training. Minsan, nakakatamad na yung paulit-ulit na ginagawa. Ang tawag po dun mechanical. Are you with me? Wala pong pinagkaiba dyan sa employment. Yung nag 1 year ka na, di ba nga, yung nagtrabaho ka pa, yung hindi mo pa alam, yung mga bagay-bagay, excited ka matutunan. Nung natutunan mo na, ayaw mo na. Kahit pumikit ka pa, okay na. Kahit pumikit ka pa, kaya mong gawin yung trabaho mo. Ang tawag doon, mechanical. Pero, hindi ka nag-quit. Bakit mentor hindi ako nag-quit? Kasi nga, alam mo yung job description mo Alam mo yung mga dapat mong gagawin. Kaya kahit wala kang motivation one day, gagawin mo pa din yung deliverables. Kasi alam mo, pag wala kang deliverables, wala kang output. O for those of you who are coming from the call center, kasi galing ako sa call center What was expected in the call center industry? Agents. We take calls. Kasi trainer ako sa call center for 8 years So, ang tinuturo ko sa mga agents ko, paano mag-handle ng calls. Pag agent ka sa call center, ano bang expected sa'yo? Kailangan sumasagot ka sa telepono. Kailangan may nakausap ka. Kailangan nagpo-provide ka ng customer service. Pag hindi mo ginawa yun, wala kang customer satisfaction, ibig sabihin wala kang resulta. Probably, pwede ka maging terminated yung contract mo. Okay? Now, dito po tayo sa negosyo. Alam niyo po ba, kinda related po yung employment at yung business. Opo, yung business naman, mas lalo magiging mechanical. Yung iba nga, after 3 months, mechanical na yung negosyo nila Ibig sabihin, hindi na masipag, hindi na motivated. Okay? Dito tayo sa business. Now, kung merong job description ng employment, anong meron sa negosyo? Ang meron sa negosyo, business activity. Now, I'll break it down to you. Kahit ano pong business ang pinapasukan natin right now, whether you are in a laundry business, whether you are in a cafe business, restaurant business, kahit wala ka po sa network marketing business, okay? Pag nasa negosyo ka, you're expected to have a business activity. Tama po ba? Kasi pag wala kang business activity, wala ka pong resulta. Correct? Ano bang meron pag ginagawa mo yung business activity? Kailangan kang mag-produce ng deliverables. Hindi nga siya job description. Business activity lang. But kinda related na yung business activity mo is also your output. Kasi pag wala kang output, ladies and gentlemen, wala ka ding resulta. So, hindi ibig sabihin na motivated ka every single day. Nag-a-attend ka ng training. Baliw na baliw ka sa pangarap mo. Sa MOA, nung nanalo kami ng 800 raffle, sabi mo, ako na next, di ba? Next year, aakyat ako sa stage yan para magiging millionaire circle. Next year, magiging Sapphire Elite executive ako. Next year, magiging Emerald executive ako. Pero yun nga lang, wala kang business activity. Question, magkakaroon ka ba na resulta? Wala din. Kasi wala kang business activity. Okay? So, this is for awareness, ladies and gentlemen. Right after you doing goals, goal setting, nagsulat ka po ng goals mo sa notebook mo, right after talking to yourself, kung ready ka na ba talaga sa 2026, very important na magkaroon ka po ng business activity. Okay? Ano po yung business activity mo dito? Number 1, prospecting. Okay? Number 2, invitation. And believe me, magkakaiba po yung dalawa. Kahit po nag-online ka, same sa akin po, yung grupo ko po, nag-online po kami. So kahit po nag-online ka or nag-offline ka sa field ka, this is very important. Regardless kung anong sistema na meron yung grupo niyo right now, hindi ka pwedeng walang invitation. Kasi magkakaiba yung prospecting and the invitation. Yung prospecting, sinusulat mo yan Kumbaga, you rehearse it in your mind, sinulat mo yung prospect mo. Pwede mo siya maging prospect,
pero hindi mo pa na-invite. And believe me, dun sumasablay karamihan ng mga tao kasi takot ma-reject. Minsan, nung na-approach mo na yung prospect mo, ano pong nangyayari? Naunahan ka na po ng kaibigan mo. Minsan, nung may lakas loob ka na, nasabihan sa kanya yung business na ginagawa mo, minsan member na pala. Sino pong nakasubok ng ganyan? Kasi sa sobrang tagal mo mag-invite at nagpo-prospect ka lang. So, it's very important na habang pinoprospect mo yung tao, kailangan alam mo din kung kailan mo siya bibilisan mag-approach. Oo. Kasi pagpabagal-bagal ka, okay, probably in one of your friends, ang tawag doon, phone number. Okay? Or friends mo sa Facebook. Ilan ba friends nyo? 4,000, 4,500. Oh, isang social media lang tayo eh. At some point, yung friends mo, may friends din. Do you believe sa kasabihan na we are 3 friends away para dun sa kakilala mo? So, ibig sabihin, may friend ka. Wala kayong mutual. Yung friend mo, may friend din. Oh, 3 generation pala. Yung friend ng friend mo, may friend din. Believe me, yung pangatlong friend na yan, pag kino-connect mo, friend mo na din yun. Tama, tama. Halimbawa, si Lisa Kim, yung last na nag-comment, friend ko siya. Okay? Hindi ko siya, wala kaming mutual, friend ko siya. Si Lisa, may friend din. Yung friend ni Lisa, may friend din. Yung friend ng friend ni Lisa, probably friend ko din yun. Tama yun, web of connection. So pag medyo matagal ka, magugulat ka na nakikita mo na sa office yung members, yung prospect mo. Kasi nga takot ma-invite. Takot ka ma-reject. And believe me, dapat hindi ka natatakot ma-reject simply because hindi ka pwedeng darating doon sa presentation. Wala kang presentation pag wala kang invitation eh. This is true. Diniscuss ito ni Mentor Shane last time. Bigyan ko lang ng emphasis tonight. Hindi ka pwedeng magkaroon ng presentation pag wala kang invitation. Correct? Sige nga, papa-analyze ko to sa inyo. Akala ko gusto mong magiging maganda yung buhay mo this year. Connected to eh. You vowed na 2026 is the best year for you. Alam mo ngayon, ano nalalaman mo ngayon? Meron kang business activity. Ito na po yung business activity sa description natin bilang network marketers. Now, i-assess mo sarili mo, may prospecting ka na ba? May prospect list ka ba? Kasi pag wala kang prospect list, sinong i-approach mo? Sinong i-approach mo? Wala kang i-invite. Pag wala kang invite, sino ipepresentahan mo? Kung sino-sino lang. Well, pwede naman, kung sino-sino lang. But how would you be so successful kung sino-sino lang? Kung sa employment nga, pinagplanuhan natin kung paano gagawin yung mga bagay-bagay sa employment, you need to be organized in the employment. Kaya minsan, ang dami ko naririnig na mag-full-time ka na. Dito mo gagawin yan sa I Am Worldwide. Yung nag-full-time, nawawala yung mga basic na work ethics doon sa employment. Correct? Relate, puro prospecting lang. So pag may prospect ka sa mind mo, magkakaroon ka dapat ng lakas na loob na tapikin. Huwag ka matakot ma-reject. Kasi pag takot ka ma-reject, para mo na din sinabi na takot ka magbago yung buhay mo this year. I'll tell you honestly, hindi po madali ang prospecting, hindi po madali yung pag-invite. Pero, it's part of the business activity na dun po tayo magkakaroon ng presentation. Now, without the presentation, ano pong next doon? Wala kang pay-in. Alam mo ba mas mabilis mapagod yung isang distributor na walang pay-in? Hindi po totoo na nakakapagod yung magpe-present. Kasi habang nagpe-present ka, habang nagpo-prospect ka, habang nag-i-invite ka, pag may pay-in ka lang, nawawala lahat ng pagod sa katawan mo. Ha? Tama po ba? Sino yung parating pagod? Yung walang pay-in. Kasi walang pinipresent. Kasi walang hini-invite. At kasi walang pinoprospect. Di ba? Maganda pa ngayon pag may pay-in ka kasi hindi ka napapagod from time to time Kahit pagod na pagod yung katawan mo, pero ganado ka sa buhay, excited ka, may pay-in ka Correct? Sino yung maraming pinagdadamdam sa katawan? Wala na ngang ginawa all day.
Tulog na nga buong araw, nag-Netflix na nga buong araw, ha? Ang dami pang mga reklamo sa katawan, ang sakit ng likod ko. Tama? Ang sakit ng ulo ko. Mentor, hindi ako makaka-attend sa office kasi ang sakit ng mga katawan ko ngayon. Wala ka namang ginagawa. Kasi, wala kang ka-motivation. The truth is, pag may pay-in ka, pag may presentation ka, ganadong-ganado ka. Kahit nga, wala kang minsang tulog, pero pag nagpipayin, mawawala lahat ng pagod sa katawan mo. Kahit masakit yung ulo mo, pag nagpipayin yan sa office, nawawala lahat ng sakit ng katawan mo. Tama or tinamaan? Tama or tama? O, sino dito yung maraming pay-in? Ha? Maraming pay-in. O, sino dito yung mga wala pang pay-in? Okay, ito yung formula, ha? Ito yung formula. Kaya ka walang pay-in kasi baka wala kang presentation. Mentor, galit ka po ba? Hindi po. Hindi po ako galit. Sinabi ko lang po yung tamang formula para po maging maganda yung 2026 mo. Kasi anong tawag po doon? Business activity. Dapat parati kang busy. Because the word business comes from busyness. Ibig sabihin, kailangan meron kang ginagawa. Dapat busy ka. Pag busy ka, may pay-in ka. Pag hindi ka busy, ibig sabihin, wala kang pay-in. Kaya ka merong business. Pag hindi ka busy, para mo na din sinabi na wala kang business. Let me say that again. Maganda yun eh. Pag hindi ka daw busy, para mo din sinabi na wala kang negosyo. Kasi paano mo sasabi na meron kang negosyo ni I Am Worldwide pag hindi ka naman busy? Tama po ba ako? Wala kang ginawa whole day. Or 2 hours mo lang siya ginawa. 1 hour mo ginawa. Do you consider yourself a businessman? Di ba hindi naman po? Again, the word business comes from busyness. Here's my question to all of you. Busy ka ba? Kasi pag hindi ka busy, yun yung reason wala kang pay-in. Pag wala kang pay-in, siguro wala kang presentation. Sabi ni Ron, pay-in's coming soon. Sa Ron Rivera, sabi niya, pay-in's coming soon sa sahod day. Pag merong pay-in, ito na po ito yung formula. Pag merong pay-in, ibig sabihin meron ka ipa-follow up. Baliktarin po natin. Meron ka ba ipa-follow up pag wala ka namang pinapresentahan? Ibig sabihin, pag wala kang pay-in, wala kang pina-follow up. Sabi nga nila, 80% of the pay-ins comes from the follow-up. Kasi normally, yung follow-up mo, hindi siya minsan agad-agad eh. Minsan, nasa 3rd, 4th, even 5th follow-up, doon pa nagpipay-in. Pag wala kang pinipresentation, walang follow-up. Pag walang follow-up, wala ka din i-goal setting. Correct? Wala ka din imi-meeting. Kaya minsan, wala kang ginagawa. Kasi pag busy ka lang, marami kang gagawin eh. Hindi ka pwedeng matambay. Ako po, ang dami ko pong ginagawa. Kasi minsan, kahit wala po akong prospecting personally, busy po ako sa pagpapamiting ng grupo ko eh. Are you with me? Pag wala po ako mini-meeting ng big group, ang ginagawa ko, nag-goal setting ako, individual. Kasi may mga members na, saan galing yung mga members? Di ba galing sa follow-up yun? Di ba galing sa pay-in yun? Galing sa presentation yun? Kaya ang goal mo every single day, are you with me, mentors? Your goal every single day, magkaroon ka po ng at least, pag nag-field ka, at least 5 presentation every day. Kaya niyo po gawin yun? Pag nag-field ka, 5 presentation a day. Pag nag-field ka. Okay? Na sino po magpe-present? It can be ikaw, it can be yung mentor mo, yung upline mo, or it can be group presentation. Basta, yun yung tip ko sa inyo. Pag nag-field ka, 5 presentation at least. Sino pong kayang gagawin yan? Okay, pag hindi mo kayang gagawin yan, atras mo konti sa 4. Pag hindi mo kaya, 3. Pag hindi mo kaya, 2. Pag hindi mo kaya, 1 lang. Huwag ka na lang pong mag-business. Huwag ka na lang pong mag-business sa IAM. Kasi, ang dami mong iniisip eh. Dapat busy nga. Yun yung mindset natin today. Busy ka. At least, sabi ko at least. Pwedeng maging 6, pwedeng maging 7, pwedeng maging 8. Pag 10 naman, iisa-isahin mo yan hanggang 10. Paus ka na nun pag 10. Pero importante, pwede naman. It can be group presentation, It can be,
tigda dalawa, table talk. As long as meron kang pinipresentahan. Kasi pag may pinipresentahan ka, isulat mo sa notebook mo, doon mo kunin yung follow-up mo. Okay? Press, mentor, pag wala naman akong ini-invite or prospecting, ano pong gagawin ko? Well, pwede ka magpa-meeting sa grupo mo. Pwede ka magkaroon ng goal setting. At kailangan, mag-a-attend ka ng training at mag-a-attend ang grupo mo ng training para hindi maging mechanical. Sometimes ito yung nawala sa atin eh. Kaya minsan nagiging boring eh. Sino po dito yung 2025? Sabi, parang wala akong pinanggagawa. Kasi minsan nakakalimutan mo, marami ka palang pwedeng gagawin para tumatakbo yung business mo. Are you learning? And hindi pwedeng mawawala yung banding. Kasi nagke-create ka ng empire. Nagke-create ka ng grupo eh. Especially po sa mga uplines who are here right now. Especially pag may members ka na. Okay? Pag merong grupo yung, merong grupo si Mentor Shirley, Blast. May sub-team naman, Titans. Diba? Blast, tapos may Titans, dapat nagke-create ka din ng subgroup under kay Mentor Arian. Okay? Kasi, pag nagpapamiting sila, kasama ka sa core group ng mentor mo, dapat meron ka ding sariling core group. May sariling core leaders ka din. So after mo umattend ng meeting right now, papamiting ka din sa grupo mo. Bawa nga, nag-attend ka ng meeting right now or a training. Ako nag-speaker. Naalala mo bigla eto. Sobrang simple lang yung discussion natin. Pero naalala mo bigla, ay okay, maganda pala to. Anong gagawin mo? Di ba after this, kakausapin mo yung core leaders mo? Pwede ba yun? Pwede. Di ba after this, magbabanding ka? After magmamam ka, Anisha, sabi ni Anisha, ma'am, meeting after meeting. Ibig sabihin, hindi ka maboboring, hindi siya magiging mechanical. Okay? So dito may papasok lahat. Kasi the truth is, ladies and gentlemen, the truth is, in life, either you create things to happen or you allow things to happen. Let me say that again. In life, it's either you create things to happen or you allow things to happen. Okay? Ang root word po dito, create and allow. 2025, walang masyadong income na pumapasok sa'yo. Okay. Alamin mo muna, bakit walang masyadong income na pumapasok sa'yo? Saan ba dito, saan ka nagkulang? Sige nga, comment ka nga. These are our business activities. In 2025, bakit hindi ka nag-Sapphire? Bakit hindi mo nakuha yung first million mo? Saan ka dito nagkulang? Okay? Probably, nagkulang ka sa pay-in. Okay? Ano yan eh? Root cause analysis. Familiar po ba kayo in the corporate world where I come from, in the call center, meron po kaming root cause analysis. Anong pinakaugat? So, 2025, bakit wala akong pay-in? Okay. Siguro kasi wala kang pinipresentahan. Okay, pangalawa yun. Normally, yung apat na root doon, yung apat na why, tinatanong mo sarili mo, why? Unang, bakit? Okay, bakit wala kang pay-in? So normally, ang sagot doon, kasi wala akong presentation. 2, bakit wala kang presentation? Kasi wala kang ini-invite. Pangatlo, bakit wala akong ini-invite? Doon na nagkulang. Wala kasi ako pinoprospect, hindi ko sinulat. Bakit wala kang prospect? Kasi natatakot pala ako. So yung pinakahuling sagot doon, yun pala yung reason na kailangan mong isolve. Kasi mahiyain ako. Kasi hindi ako confident. Kasi natatakot ako mare-reject. Yun yung sagot. So, ang unang i-address mo right now, hindi yung pay-in. Kasi ang pinakadulo naman doon is yung mahihain ka eh. So, gagawa ka ng rason, apply na nandito ngayon, mga applies na nandito umaattend ngayon, gagawa ka ng activities para mag-i-increase yung confidence ng member mo. Especially, uso yung goal setting ngayon sa start of January. Kasi ang reason niya, kaya wala siyang pay-in, wala siyang ma-invite, kasi mahihain siya. Yan ang gagawin mo bilang upline. Gagawa ka ng mga activities ngayon para ma-expose yung member mo, para tataas yung kumpiyansa niya at maniniwala siya sa sarili niya. So pag naniniwala siya sa sarili niya, tataas yung confidence niya, ladies and gentlemen, pwede na siyang magkaroon ng invitation. Kasi lumalakas yung loob. Pag maroon siyang invitation, of course, may presentation. Hindi naman pwede nag-i-invite ka, lahat naman ang no eh. Niniwala ba kayo doon? Lahat ba nang ini-invite niyo magno-no? Hindi ho. Meron pong yes niyan. Yung parang ano lang yan eh, yung parang boxing. No, 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 tapos may yes yan. Or no, 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 tapos may yes, magugulat ka may yes. Kasi sa buhay merong ganun eh. It's always like that. Hindi pwedeng lahat ng kinakausap mo puro yes.
Hindi lahat ng kinakausap mo puro no. Pero kailangan mo lakasan yung loob mo na magkakaroon ka ng invitation. Kasi the truth is, pag walang invitation, wala kang presentation, walang paid. So, ladies and gentlemen, are you learning? Are you learning? True, yung nag-iipon lang kahit sino. Okay? I-press online kami, or mentor online kami, mentor eh. Ano bang gagawin pag nag-online kami? Dapat mas marami kang invitation pag online ka eh. Ha? I-mentor, wala akong prospect list. Simulan mo na ngayon, magpo-prospect list ka. Bakit mo gagawin yan? Kasi dapat pagkakaroon ka ng output. The truth is, hindi naman si Apple ang maggagawa nito sa iyo eh. Question, si Apple ba gagawa nito sa iyo? Hindi ho. Kahit po ang dami pong motivated si upline, ikaw pa din yung gagawa ng sarili mong resulta. Again, in life, either you create things to happen or you allow things to happen. Pwede kang mag-aantay, i-allow mo lang na natapos yung 2026 na wala kang masyadong resulta, or ikaw mismo yung mag-create ng mga bagay-bagay. Bakit? Kasi ang tawag po dito, co-creator. Hindi po si Lord yung gagawa ng resulta mo. Tayo po ay co-creator of our life. Okay? God is our co-creator. Niwala ba kayo doon? Ang problema sa iba, kasi dasal ng dasal, wala namang ginagawa. Hindi po pwede yon. Prayer is action. Pag nagpipray ka, you're expecting that something will happen in your life. Pero hindi po mismo si Lord ang gagawa ng resulta para sa'yo. Mas ibibless ka, mas bibigyan ka ng blessing if ever ginagawa mo yung part mo. Kasi we are co-creator of our result. Okay? Now, yung worry, hindi mo na dapat i-worry yun, di ba? Hindi mo na dapat inasikaso yung worry. Kasi nag-pray ka na eh. Nag-pray ka na, si Lord na bahala magbibigay ng bless. Sabi ko nga parati sa mga members ko, what do you always say? If obsessed ka na, if alam mo na paano mag-prospecting, magaling ka na. Obsessed ka na masyado para kunin yung bagay-bagay. Let's say 2026, handang-handa ka. You're very ready to conquer this year, 2026. Isa na lang yung needed mo. Some people call it luck, some people call it grace, some people call it blessing. A lot of people call it God. Kasi obsessed ka na eh. Alam mo na paano mag-prospecting. Alam mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Ang kailangan mo wisdom. Ang kailangan mo blessing. Kasi kahit sobrang galing mo na din, pag hindi ka din binibless, ladies and gentlemen, wala lang din. Pero, ibibless ka na sana eh. Kasi nagdasal ka. Nagkulang ka lang ng action. Paano ka ibibless? Pag nagkulang ka ng action. Correct? So, ladies and gentlemen, that is very important po sa topic natin today. You are the co-creator. Ikaw gumagawa sa result mo. Okay? Huwag mong hayaan. This is not just be another year for all of you. Have that motivation sa self mo. Again, ladies and gentlemen, that's very important na meron kang why and your motivation. The truth is, hindi mo naman gagawin lahat ng activities na yon. How to achieve your goal, yung topic natin today, dito magsisimula. Binigyan kita ng business activities. Pero yung business activities, dependent siya kung ano yung motivation mo. Hindi siya galing sa New Year's resolution. Hindi siya galing doon sa motivation kasi binigyan ka ng motivation ng upline mo. Yung iba, nangungopia ng motivation. May narinig po ba kayo, nangungopia kung ano yung motivation ni upline, kung ano yung reason at yung why ni upline, yun din yung why mo. Hindi po pwede. Kasi depende po sa tao yan eh. For some reason, gusto nila magbenta-benta. Ha? Hindi po pwede kasi gusto ni upline mag-sports car, sports car na din yung gusto mo. Hindi. Kukunin mo ngayon yung motivation mo, hindi yung nangungopia ka. Gusto niya magkaroon ng Corvette na din sa'yo. Gusto niya magkaroon ng Dodge na din sa'yo. Alamin mo muna. Kasi, a lot of us, kanya-kanya eh. Hindi mo alam kasi ano yung hugot niya eh. Kaya siya, ang ganda ng work ethics niya, ang ganda ng pagkagawa niya sa mga bagay-bagay, kasi siya yun eh. Tama? Hindi naman sa yung motivation na yan, kinokopya mo lang kasi
nakikita mo na motivated siya ng ganun, kinokopya mo, how do you sustain? You have to sustain your why. Ako po, hindi po ako pwedeng mangongopya eh. I see a lot of people, ladies and gentlemen, in the network marketing industry. Sabi, ganito gagawin. Kailangan ko pakiramdaman yung sarili ko. Ano ba motivation ko? Kasi yun yung hugot ko eh. A lot of us, ang motivation po natin, pamilya natin. Pero eto, bigyan ko kayo ng tip ha. Mentors, bigyan ko ng tip ha. Huwag mong gawin yung motivation ng pamilya mo na puro hugot din na nalulungkot ka pag naiisip mo. Akin lang to, it can be wrong para sa'yo. It can be tama naman para sa'yo. But here's what I think. Ito po yung concept ko. Pag pinasok mo yung pamilya mo, na sila yung motivation mo, hindi ka pwedeng maiyak or malungkot habang iniisip mo yung why para sa pamilya mo. Kasi magiging madrama ka eh. Tama? Minsan tinatanong mo, ano nga ba yung why mo sa business mo? Habang kung nagkukwento ka na sa pamilya mo, umiiyak ka na eh, di ba? Umiiyak ka na kasi mahirap kami, ganito, kailangan ko talaga maglakas loob. And believe me, it's true for a lot of people. Sa akin naman po, hindi po akong pwedeng huhugot ng motivation doon kasi malungkot yun na part eh. Why not I choose happy feelings? Why not pag-isipin ko pamilya ko, gusto ko makapag-travel kami sa abroad. Normally kasi nagnanarrate ka na ng situation mo eh. Nagnanarrate ka ng situation mo na mahirap kami, si Papa walang trabaho, malungkot ako kasi minsan 2 beses lang kami nakakain, ganun, walang-wala talaga. Anong pinofocus mo? What are you focusing? Drama. Nagfo-focus ka sa drama, not knowing na hindi siya ka-motivate yung reason mo. Kasi mali yung pinanghugutan mo eh. My perspective about that, if you are thinking about your family, na motivation mo to, kailangan masaya ka. Kailangan na imagine mo na dadalhin mo yung mga parents mo or yung mga kapatid mo sa international, saan dun yung malungkot? Kailangan na imagine mo na regaluhan mo ng kotse yung papa mo, mama mo, saan dun yung malungkot? Di ba ganado ka? Kasi lahat doon gusto mong may magbago sa buhay. So do not just focus doon sa current situation mo. Kasi pag nakafocus ka doon, mahirap yung motivation mo. Yung motivation mo, parang may pressure. Tama or correct? Yung motivation mo doon, ano nangyari? May pressure ka. So gumagalaw ka, prospecting ka, kailangan ma-close deal ko to kasi dapat may pangkain. Kailangan ma-close deal ko to kasi dapat ganito. Nagmamadali ka. Ano nangyayari? Pressure. Wala po naging successful pag pressure po yung iniisip. Naalala mo, nag-elementary, high school, college tayo, binibigyan ka ng time limit sa teacher mo. Diba kahit alam mo yung answer sa test result, kasi binigyan ka ng time limit, napipressure ka, minsan diba? Minsan yung utak mo, magbi-brain fog. Correct? Ano yung meron doon? Pressure. Kasi binigyan ka ng time limit. Pero pag walang time limit, relax ka lang, alam mo yung sagot doon. O, pag ikaw naman humataw ka, this 2026, punong-puno ka ng pressure. Usap tayo ng masinsinan, ha? Okay. Para makatulong ako sa'yo. Huwag kang humataw punong-puno ng pressure. Saan ka rin yung pressure, mentor? Baka inutang mo po yung pera na pinang-join mo, pinang-jade mo. Minsan doon galing yung pressure. Ha? Pangbayad ng utang, kasi marami kang credit card na binabayaran, gusto mo na talaga dito. Dapat, I understand, lahat po naintindihan ko yan. Pero hindi dapat galing doon yung hugot mo sa buhay. Hindi galing doon. Kasi it creates blockage in you. Hindi ka hindi parang yung katawan mo hindi siya happy. Kasi ang iniisip mo, to solve. Ito, isolve ko to. Ito, gagawin ko. So, ibig sabihin, one day, mag-give up yung katawan mo. Ang malupit doon, tatamaan pa, pati yung health mo. And take note, hindi lang naman physical health ang pinag-usapan natin. Pati po mental health, kasama po yan. Kaya nga maganda yung produkto natin sa barley. Pero kahit nakaraming green ka na inumin araw-araw, ubusin mo yung isang box ng barley, inumin mo, green lahat. Kumain ka po ng green na vegetables, kumain ka po ng maraming prutas na green, di ba? Pag kumain ka po ng ganyan, green po lahat. Pero ang haba ng, mental stress mo, ang laki po ng percentage ng mental stress mo, it only means one thing, hindi ka pa din po healthy.
Agree? Correct? So, I understand na gusto mong mabilis yung resulta agad. Pero you cannot begin in the start. Are you with me? You cannot begin in the start. You have to begin. Kailangan mong umpisahan doon sa dulo. Kasi dalawa yan eh. If I give you a sample, pag magbigay ako ng sample sa inyo, si person A at si person B. Si person A, ladies and gentlemen, okay, sabi niya, magiging happy lang ako pag magkaroon ako ng 100,000. Sabi ni person A, maging happy lang ako pag magkaroon ako ng 100,000. Okay? Sabi naman ni person B, magiging happy muna ako para magkaroon ako ng 100,000. Magkaiba yun. Si person A, sabi niya, para pag dumating ako sa point na mag 100,000 na ako, happy na ako. So, hinataw niya every single day, punong-puno ng pressure, punong-puno ng ganito, hanggang umabot yung 100,000 at doon pa siya happy. Kasi nag 100,000 siya. Pero sa person B, iba. Sabi niya, magiging happy ako now. Kahit hindi ko pa nakuha yung 100,000, happy muna ako now. At habang ginagawa ko yung mga bagay-bagay, kasi happy ako, it generates good result. Kasi nga may kasabihan, people who are feeling good about themselves. When people feel good about themselves, they produce good results. Let me say that again ha. When people feel good about themselves, they produce good results. Doon lalabas yung kumpiyansa. Doon lalabas yung confidence mo. Kasi the truth is, ladies and gentlemen, kahit skillful ka sa negosyong to, kahit may talent ka, kahit maganda yung mindset mo, pero wala kang kumpiyansa kasi you don't feel good about yourself, then baliwala yung talent mo, baliwala lahat ng effort mo. So, unang ayusin mo, ladies and gentlemen, is your confidence. You have to feel good. Hindi pwedeng, mamaya na ako mag-feel good pag nagkakotse na ako. I-enjoy mo habang nakakommute ka po. Habang nakakommute ka, picturean mo na po yung sarili mo habang nakakommute ka right now. Kasi documentation yan, para pagdating ng kotse mo, ladies and gentlemen, merong ipepresent ka sa mga tao at part yan ng success story mo. Hindi yung nag-jeep ka, nagko-commute ka ngayon, malungkutin ka. At hindi ka pa happy. Dumating ka sa meeting ng upline mo, hindi ka happy kasi wala ka pang kotse. Paano ka po bibigyan ng kotse na hindi ka nga happy sa stage mo ngayon? Tama po ba? So ladies and gentlemen, ngayon pa lang, be happy with what you have. Be grateful for what you have. Because sa dulo naman yan, pag alam mo talaga yung dulo mo, kung alam mo talaga yung patutunguhan mo, kung alam mo talaga na maging successful ka dito pagtapos ng taon, ladies and gentlemen, babalikan mo yung moment at kaya ka naging successful kasi hindi mo iniisip yung current na situation mo. Are you with me? May pinopost nga ako, sabi ko, if what you see is not what you saw, then what you see is temporary. Let me say that again. If what you see is not what you saw, then what you see is temporary. Ibig sabihin, kung ano daw yung nakita mo ngayon, yung reality mo, hindi yan yung nakikita mo sa vision mo, then yung reality mo right now, kahit zero ang bank account mo, ladies and gentlemen, that is temporary. You with me? Let me say that again. If what you see is not what you saw, then what you see is temporary. Do not trust what you see in your bank account. Uy, are you with me? Huwag kang maniwala sa nakikita mo sa bank account mo. Kasi hindi yan yung nakikita mo sa vision mo. Pagtingin mo sa bank account mo, zero. Pagtingin mo sa bank account mo, 10,000 lang. Ha? Pagtingin mo sa bank account mo, negative. Negative. May ganun ba? Negative yung tingin mo sa bank account mo. Huwag kang maniwala doon. Yung paniwalaan mo, yung nakikita mo sa vision mo. So kung nakikita mo ngayon negative, hindi pa totoo yan. That's not your reality one day. Especially ngayon na meron tayong negosyo. Ha? In business, ang bilis po magbago. Totoo po. Anak ko, ayaw niyo maniwala sa akin. Totoo nga. Umalis ako ng Cebu. Okay. October 17, last year. Umalis ako ng Cebu. Ha? Wala pa akong bit-bit na 800,000. October 18, may event ako sa Manila sa grupo ko.
October 19, meron pong event sa MOA, I guess. Pang maalala ko lang, October 19 ata yun. Anniversary natin. O pagbalik ko, October 20, meron na akong 800,000. Paano pag nagdrama ako, bago pa lang nangyari yung bagay na yan? Paano pag, bago pa lang tawag doon, October 19, nagdrama na ako? Kasi probably nakita ko negative yung bank account ko. Hindi darating yung blessing if ever punong-puno ka ng worry. Let God do the miracle for you. Kaya nga, sabi nga ni VP Aika, yung last I saw, hindi ko makalimutan yung sabi ni VP Aika eh. 3 po yung definition ng faith. You have to define faith in 3 ways. Oo, sabi, grabe si I am. Grabe po talaga si I am. Opo, ang ganda po ng kumpanya na meron po tayo. Pero kailangan mong maniwala na si I am din ang magpapayaman sa'yo. Kasi ang hirap ng karamihan, maganda ang kumpanya natin, hindi pa siya naniniwala na kayang ibigay ni I am yung pangarap niya. Uy, tama or tinamaan? Grabe kasi I am. Ang lakas mo magsabi, grabe si I am. Pero hindi ka naman naniniwala. Kung totoong naniniwala ka, binabanatan mo yung prospecting. Hindi ka mahiya na mare-reject ka. Hindi ka mahiya magpe-present. Hindi ka mahiya mag-follow up. Kasi nga, grabe nga yung kumpanya natin eh. So, ibig sabihin, saan babalik? Mindset pa din. Your inner world creates your outer world. Ang lakas mo magsabi, grabe si I am. Ganda ni I am. Paano yung ganda ni I am pag hindi ka naman naniniwala? In mentor, naniniwala naman ako eh. Totoo? Bakit ganyan hindi ka pa makapag full-time? Kung totoong maganda si I am, bakit hindi ka nag-full-time? Bakit ganyan wala ka pang benta ng barley? Marami sa kapitbahay mo. Pwede mo namang i-approach. Sino dito nakatira sa subdivision na mga kapitbahay mo na pwedeng i-approach? Bakit kung may nakita kang may arthritis, halata may arthritis, bakit hindi mo nilapitan, inopera mo ng barley? Tapos sabihin mo, grabe si I am. O grabe naman talaga. Pero dapat, pag grabe yung kumpanya natin, ito itong video ko, pag grabe yung kumpanya natin, maganda yung kumpanya, dapat you live with it. Are you with me? You live with it. Alam mo yan eh. Alam mo yan pag nag-internalize mo na si I am. Kasi kahit sino yung kasama mo, kahit sino ang kausap mo, kahit saan kayo nag-usap, kahit anong oras kayo nag-usap, ang labas ng conversation mo, I am worldwide. Tama. Tama po ba? Ulit ha. Kahit sino yung kasama mo, kahit sino kausap mo, kahit manager pa yan, kahit may ranggo pa yan, kahit government official pa yan, ha? Kahit saan kayo nag-usap, sa pintuan ng office ninyo. Probably sa daan, nagkasalubong lang kayo, no? Nagkasalubong lang kayo sa daan. Or probably, saan ba? Sa jeep, pag nagko-commute ka pa. Or saan ba? Sa Facebook. Kahit saan, anong oras kayo nag-usap, kahit madaling araw kayo nag-usap, ang labas, ang bukang bibig mo, anong bukang bibig mo? I am worldwide. Yun yung bukang bibig mo. So, alam mo na ngayon, na si I am, siya yung na-internalize mo na yung business. Hindi ka mapapagod. Bakit hindi ka mapapagod? Kasi alam mo naman yung concept, yung iba ayaw, yung iba gusto, yung iba ayaw, yung iba gusto. You live with the business activities every single day. Kasi alam mo na, maganda si I am. And very important po yun, na alam natin yung direction natin. Tama? Halimbawa, kaya mong i-describe yung Baguio. Kaya mong i-describe, paano mo i-describe si Baguio? Malamig. May Mines View. May taho. May sunflower. May strawberries. Diba? Maraming turista. Kaya mong i-describe si Baguio. Pero pag hindi mo alam paano makarating sa Baguio, sa Baguio, hindi ka pa din makakarating. Ang tawag doon, direction. Okay ba yon? So, sabi ni Lisa, Kim, malamig, maganda, maraming puno, maraming pine trees, may turista. Kaya mo describe. Pero pag hindi mo alam anong direction mo papuntang Baguio, hindi ka makakarating doon. Halimbawa, umexit ka sa Binyan, tingnan natin pag makarating ka ba ng Baguio. Diba? Hindi ka makakarating. So, direction is very important. In 2026, may direksyon na po tayo. Meron na po tayong direksyon. Ang direksyon po natin, si I am worldwide. Iyon po yung direksyon natin. Huwag ka na pong mag-isip ng iba. Kasi maguguluhan ka.
Ano bang gagawin ko? Lilipat na ba ako ng ibang kumpanya? Sino po ba dito ang magsasabi na meron kakompetensya si I Am Worldwide? Kasi ako, wala akong nakikitang competition na. Dalawa lang po yung network marketing sa Pilipinas. Hindi niyo po alam? Dalawa lang po ang network marketing sa pagkakaalam ko. Number 1, si I Am Worldwide. Number 2, other companies. Dalawa lang yung alam ko networking. I Am Worldwide at yung other companies. Ibig sabihin, wala akong ibang nakikitang network marketing companies ngayon. Kasi wala nga kompetensya si I Am. Sino bang pwede makipag-compete sa Just For You? Sino pwede makipag-compete? Wala naman pwede makipag-compete doon. Sino makipag-compete sa mindset ni Press AM na from time to time binibigyan tayo ng incentive? Wala, di ba? Sino makipag-compete sa leadership ni VP Aika na from time to time ang galing ng mga mentorship? Wala, di ba? Sino ba nagbibigay ng free car from time to time? Wala naman eh. Sino nagbibigay ng bonus from time to time? Wala naman. Sino nagpapa-Christmas party? Kasi Cebu kami eh. Ang party sa Cebu, isa sa mga nagustuhan ko sa IAM, kasi may party sa Cebu, Christmas party, wala kaming bayad. So, sabi ko ang galing eh, kasi I came from a different company dati. Lahat may bayad. Dito ko lang na nasabi na ang galing ng Christmas party ni IAM sa Cebu kasi walang bayad. So, ano bang kompetensya natin? Wala. O sino bang nagpaparaffle ng milyon? Minsan, kailangan mo lang ma-remind eh. No. Totoo na. Minsan, kailangan mo lang ma-remind eh. Kasi minsan, nadadala ka sa mga sinasabi-sabi ng iba. Uy, magtrabaho ka na. Uy, ito, gagawin mo. Pero hindi mo alam, nandito lang pala sa I Am Worldwide, yung dapat mong gagawin. Kasi eto yung direksyon mo para magbago buhay mo. Dapat this year, sabihin mo sarili mo, wala ka na ibang nakitang direksyon. Si I Am Worldwide lang. Okay ba yun sa inyo? Okay ba yun? Okay ba yun? Pag okay ka na doon, ibig sabihin, anong ayusin natin? Yung mindset mo na lang. Pag inaayos mo yung mindset mo, ladies and gentlemen, doon mo ayusin yung sa why mo at sa motivation mo. Kasi, pagpalagay natin maganda si I Am Worldwide. Pagpalagay natin marami ka nang nakita sa sarili mo. Technically, nagbabago naman yung resulta ng tao pag gaano mo kagusto yung isang bagay. Gaano mo kagusto maging successful this year. Your why should be bigger. Kasi pag hindi mabigat yung why mo, okay, wala akong sinabing drama yung why mo. Pag hindi mabigat yung why mo, I do not believe na trabahuin mo yung business activities. Ito magpupush sa'yo from time to time eh. Okay? Now, right after giving yourself a why, ano ba yung why mo, mentor? It can be para sa pamilya ko. Para, mag-stop ng trabaho si mama, hindi na magtatrabaho si papa, mag-abroad si ganito, okay? Tapos pauwiin ko siya sa Pilipinas. Yun yung hugot mo na hindi madrama. You wanted the best for your family. Vision. Kailangan na visualize mo. Vision equals visualization. Kailangan na visualize mo kung ano yung patutunguhan mo this year. Okay ba yun sa inyo? Hindi pwedeng haharapin mo yung 2026 na hindi ka nagkaroon ng vision. Kasi kailangan mo na i-create mo sa mind mo yung mga bagay-bagay na gusto mo ma-achieve. Halimbawa, bigyan ko ng sample this June, meron na naman tayong awarding Elite Executive Night, correct? Kailangan habang umupo ka dun sa MOA o kung saan tayo mag-awarding yan, kailangan maiisip mo at excited ka. Dapat nasa mind mo, next year. Next year, ako na naman yung aakyat dyan at tatanggap ng Ruby Elite Executive. Dapat nakikita mo na. Kasi pag hindi mo nakikita, hindi siya mangyayari. Sabi ko nga, dalawa yung creation. It can be mental creation, okay? At saka physical. Teka lang, wala talaga yung video ko. It can be mental creation at saka physical creation. So dapat nauna sa mental. Hindi muna nauna sa physical. So bago mangyari yung Ruby, yung Diamond Elite Executive, bago mangyari yung nanalo ka ng raffle, nakikreate mo muna, nalalagay mo muna sa notebook mo para at least you live with it. So kahit anong sabihin ng mga pamilya mo, sino po dito yung mga may family members na negative sa ginagawa nila? Mga friends mo, nilalayuan ka pa kasi negative sila sa ginagawa mo.
Wala kang pakialam doon because what you see is very different from what they saw as well. Iba yung nakikita mo sa nakikita nila. Magkaiba yun. At hindi ka magpapadala kasi hindi ibig sabihin na parents mo sila, okay, kapitbahay mo sila at nakakatanda sila sa iyo, that doesn't mean na tama sila. Tama po ba? Hindi ibig sabihin na, ba't kasi mawawala yung ano ko? Phone ko? One moment ha, nawawala talaga yung phone ko. Okay, so hindi ibig sabihin na tama sila. Although, nakakatanda sila sa'yo. But that doesn't mean, kasi minsan sabihan ka ng gano'n, believe me, trust me, walang mangyayari sa'yo dyan. Di ba may mga sinakarinig ng gano'n? Trust me, walang mangyayari sa'yo dyan. Sa kailangan ka, ganito gagawin mo. Ikaw naman, nagpapadala ka. Pero it doesn't mean na yung nakikita nila, tama na, kasi nakakatanda sila sa'yo. Wala akong sinabing awayin mo. Wala akong sinabi na kailangan mag-away kayo. Pero sinabi ko lang, at your age right now, kailangan alam mo na ano ba ang nakikita mo para sa future mo. Ha? Alam mo na ang nakikita mo para sa future mo. Pag meron ka namang family na supportive, then itodo mo na this year. Pag meron ka namang husband and wife na supportive, mas maganda itodo mo na this year. Pag meron ka namang nakita na, tawag doon, mga tao na, they're trying to support you, then ibigay mo, mapakitang gilas ka para at least magtutuloy yung supporta nila. Ang problema lang kasi, hindi mo naisip, kaya na sila naging negative kasi 3 years ka na wala pang nangyari sa'yo. Kaya tuloy, negative na sila. Binigyan ka naman ng 3 years eh. Kaso wala pang nangyari sa'yo. Pero pag 1 year ka pa, walang nangyari sa'yo, okay lang yan, walang problema. Folks, ano ba naman yung 1 year? Tama? Ano ba naman yung 1 year? I-mentor 2026, okay lang, ano ba naman yung 1 year? It doesn't really make a difference if ever full-time. It doesn't make a difference if ever dito mo muna ifo-focus yung sarili mo. Pag wala ka pang resulta sa 1 year, okay lang, hindi po nasasayang yung oras mo. Ano ba naman yung 1 year? Ha? 2 years ka na. Ano ba naman yung 2 years? Sa labas nga, marami nagto 2 years, wala pang resulta eh. Correct? Marami nga sa labas, 5 years na, wala pang resulta eh. Ano nga ba yung 2 years? Okay lang yan, walang problema. Tumuloy ka. You keep going. Pag ng 3 years ka na, wala ka pang resulta, okay lang yan. Ano ba naman yung 3 years? Ha? Sa labas, may nag-10 years, wala pang nangyari sa buhay nila eh. May nag-15 years, wala pang nangyari sa buhay nila. Ano lang ba yung 3 years ibibigay mo best dito? Ilang years ka na? 8 years ka na. Pag 8 years ka na, wala ka pang resulta at hindi ka pa nag-millionaire circle, 8 years ka na. Bago ka po magpatuloy, mag-usap po kayo ng mentor mo, utang na loob. Magpa-mentor ka po, magpa-guide ka po. Sabihin mo po, mentor, ano pong gagawin ko? 8 years na ako. Ha? Hindi na to faith na lang, mentor. Kasi 8 years, nag-stay ako for 8 years. Ang laki po ng paniniwala ko. Pero hindi ka pa nag-millionaire circle. 8 years ka na, mag-usap kayo utang na loob. Kasi 8 years ka na. Nagets niyo po ako? Dapat in a span of 3 years, guys, in a span of 3 years, dapat may mangyari sa'yo. Kasi pag walang mangyayari sa'yo, mahihirapan ka lalo. Totoo po. Simula na nag-join ka, dapat within 3 years, within 3 years. Tingnan mo yung ITC mo. ITC. Kailan ka na-register? Dapat 3 years. May mangyari na sa'yo. Uy. Tinamaan po. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw yan. Yung katabi mo, ikaw nag-bounce back. Ikaw din yan. Nag-bounce back papunta sa'yo. So, pag 3 years ka na dun sa ITC mo, anong gagawin mo? What do you do? What do you do? Okay? Kailangan this year may mangyari sa'yo. Wala akong katabi. What if Copper Nation lang? Leonena, what if Copper Nation lang? Bakit ka po Copper lang? Kasi alam naman natin yung marketing plan from the very beginning. It was stated. It was stated from the very beginning, yung what if Copper Nation na, sabi ni Leonena. Hi Leonena, hello po. Alam naman natin na yung copper, iba yung kinikita doon sa, kaya nga sabi, kailangan mag-upgrade to platinum, mag-upgrade to jade, or as much as possible, kahit gold man lang po. So, ibig sabihin, pag nag 1 year na, hindi ka pa actually
nag-upgrade to copper, eh hindi na po kasalanan ni IAM Worldwide yan. Hindi na po kasalanan ni mentor yan. Kasi hindi naman nagkulang ng reminder yung mentor na mag-upgrade. Tama di ba? Tama di ba? O pag copper ka na, lumagpas ka na ng 1 year, ibig sabihin, gumawa kayo ng paraan, probably in-code mo yung yung asawa mo, yung papa mo, kasi bawal ka na mag-encode ng ibang account eh. Unlike doon sa dati ko pinanggalingan, marami kaming accounts doon, multiple accounts. Dito kasi isang account lang eh. At hindi ka naka-upgrade. Ang tanong ko doon, bago natin sagutin yung tanong mo, bakit nga copper lang? And if you think na hindi ka asenso sa copper lang, kasi wala naman talaga umasenso sa copper eh. Totoo naman po talaga yun. Oo. Mag-antay ka na lang po na manalo ka po ng tawag doon, ng raffle, kasi pwede ka pa doon. Pero pwede kang gumawa ng ibang bagay. Kung may family member mo, ikaw tatrabaho, sabi ni Lisa Kim, doon na mag-focus at gawin na yung Jade. Kasi bawal ka na after 1 year na. So, ang Project 001, manalo ka, pwede, no? Pwede. Kaso, what are the odds? Okay. Platinum ako. Kala ko ikaw eh. 4 months na po. Pero copper lang. Okay. Pag copper lang yung na-invite, yun pala. Pero copper lang ang na-invite. Okay. Hindi, mas pag copper yung na-invite, wala ka na dun. Kasi after you doing all the things na nire-remind mo sila, tapos hindi sila nag-upgrade, ibig sabihin, let go mo yung expectation mo para sa kanya. Siya nga mismo, hindi niya nakita eh. Totoo ba yung sinasabi ko na siya nga mismo hindi niya nakita? Kasi kung totoong nakita ng tao na maganda si IAM Worldwide, hindi ka mag-stick to copper. Totoo hindi? Oo. Ako nakita ko maganda si IAM Worldwide eh. So yung ginawa ko, nag-jade po ako. Pero yung ibang members ko, nakita nila na maganda yung executive accounts, at least man lang na gold. So pag copper talaga sila, at ginawa mo na lahat na reminder doon. Pero copper pa din. Wala ka nang magawa doon. Sabihin mo lang, walang sisihan ha. Basta alam namin, ang copper, ang konti lang po ng kinikita niyan. Ha? Okay? So, saan siya bubuelo? Retail. Magbibenta na lang siya. Marami naman nagka-copper na kumikita pa din ng malaki. Pero nagre-retail. Okay? Kasi, baka nagka-copper lang siya kasi gusto niya makatry ng product o wag mo nang pilitin. Kaya pa nag-copper siya kasi gusto lang niya na magbibenta, magkaroon ng discount. Okay? So, pero pag network builder siya, tanungin mo muna, network builder ka ba? Gusto mo mag-build ng network? Gusto mo makasama sa 1%? Di ba sinasabi ni Press AM yan? O member, gusto mo makasama sa 1%? O yung 1% dito yung builder. Yung 1% dito yung mga kumikita ng malaki. Gusto mo makasama sa 1%, anong gagawin mo? Mag-upgrade ka ng product. Mag-upgrade ka ng account mo. Okay? Tama po ba? So, ibig sabihin, pag 3 years ka na at network builder ka, wala pang nangyari, okay lang yan. Pang 4th year mo na to sa 2026, okay lang yan, walang problema. Pero dapat this year may mangyayari sa'yo. Dapat this year. Ha? Ikaw po yung kinakausap ko. Dami natin eh. 500 plus po tayo right now. Dapat this year may mangyari sa'yo. Kasi pag walang mangyari sa'yo this year, okay, lalo kang mahihirapan. Okay, tanungin niyo po ako, bakit ka mahihirapan, mentor? Kasi number 1, marami nang hindi maniniwala sa'yo. Oo naman, 4 years ka na eh. How do you expect na may maniniwala pa sa'yo? Hindi mo nga ginalingan sa 4 years eh. Now, ang pinakamasaklap doon, pati yung sarili mo, hindi na naniniwala sa'yo. Right. Diba? Mahirap paniwalaan, nag 4 years ka na eh. Kaya, ngayon, nagre-reset tayo, January. January, reset. New opportunity, new hataw mo, nagkaroon ka ng bagong redirection ulit, anong gagawin mo right now? What do you do? Ilagay mo sa mindset mo na dapat may mangyari sa'yo this year. Para, okay, ikaw lang kasi makaka-benefit niyan. Mens, paano pag silver lang? Okay na naman, wala problema sa silver. Pero ako, kanya-kanya kasi ng perspective yung bawat mentors ninyo eh. Or ikaw, kanya-kanya tayo ng perspective. Ako kasi, I do not push for, this is me. I do not push for associate packages. May kumuha ng associate, pero pinupush ko po talaga mag-executive. Paniniwala ko yan. Ang maganda kasi, pag naniniwala ka sa isang bagay, kaya mong
mag-influence. Do you believe? Do you agree? Pag ano yung paniniwala mo, kaya ka mag-influence. Kasi pag silver ka lang, I believe ang kapwa ma-close deal mo, silver lang. Hindi ka mag-close deal ng gold eh. Paano ka mag-close deal ng gold? Yung income ng silver, pang silver lang? Ha? Tama, di ba? Totoo yan. Wala kang pakialam sa platinum, wala kang pakialam sa gold, sa jade, kasi nga silver lang yung account mo eh. Gusto mo maka-close deal ng jade, ng platinum, dapat platinum ka din. Kasi yung anong account mo, confident ka na mahanapan niya ng paraan. Kasi pwede kang makapagsabi na, alam mo ba mentor, dati din, or prospect, alam mo ba na dati din wala din akong pera, pero hinanapan ko ng paraan. Kahit wala akong pera, hinanapan ko ng, kaya jade ako ngayon, kaya platinum ako ngayon. Pero pag silver ka, silver ang kunin niya, ano sabi mo? Alam mo ba pag silver ka lang, kasi silver din kinuha ko eh. Okay? So that is, accounts naman po yun. But pinaka-importante, magkaroon ka po ng vision this year na magbago takbo ng buhay mo. Especially po, pag medyo matagal-tagal ka na. Sa kakaumpisa pa lang, okay lang, walang problema. Okay? Bakit mentor na walang problema? Kasi, ano lang na ba yung one yun, ibibigay mo best mo. After magkaroon ka ng vision, please work hard. Do you believe that work works? Gumagana po yung trabaho. Hindi po pwedeng may resulta ka pag hindi ka po nagtatrabaho. Okay? May formula po ako dun eh. Yung talent mo plus effort mo is equals to your skills. Agree? Yung talent mo daw, nilagyan mo ng effort. Okay? Isa-isahin muna natin. Ano yung talent? Yung talent, yung God-given gift mo po. Talent po yun. Okay? Magaling ka kumanta, magaling ka po magsalita, okay? Magaling ka po magsayaw, talent po yun. Okay? Question. Mentor, ano yung talent ko? Ba't ako tanungin mo? Dapat ikaw alam mo yung talent mo. Sige nga daw, tanungin mo sarili mo, anong talent ko? Kasi yung talent mo, God-given gift yan. Ha? God-given gift. Hindi lang po limited sa sayaw, hindi lang po limited sa kanta. Kahit hindi ka po marunong kumanta at sumayaw, hindi po pwedeng wala kang talent. Grabe naman po wala. Ano po yung talent, mentor? God-given gift. Probably, kahit hindi ka marunong sumayaw at kumanta, talent mo makipagkaibigan. Pwede, no? Sinong magaling makipagkaibigan? Talent yan. Sabi ni Mian, cooking. Talent yan, no? Listening. Talent din niyang marunong ka makinig sa kapwa mo. May tao kasi na habang nakikinig ka, gaganahan siya mag-open up sa'yo. Di ba may ganon? May tao din na kahit 1 minute ka pa lang, wala ka nang ganang mag-open up sa kanya. So pag ikaw yung tipong tao na na-openan ka ng problema ng mga kaibigan mo, talent yan. Magaling ka mag-cook. Talent yan. Sabi ni Maria Derly, mag-approach ng strangers, talent din yan. Madaldal ka. Talent ba yun, man? Oo, talent yan. Pag madaldal ka, hindi naman lahat ng tao madaldal eh. Talent yan. Positive thinker ka. Talent yan. Maraming mga tao na negative thinker. Kahit gaano i-motivate ni upline, ni mentor, ang talent niya talaga, gagawa siya ng kanegatiban sa mindset niya. Kaya may mentors dito ba kayo? Pag may members ba kayo na kahit anong positive sinasabi mo, ang talent niya gagawa ng negative sa mind niya. Lulusot eh. Gagawa ng question, paano pag ganito? Paano pag ganito? Paano pag ganito? Paano pag ganito? Lahat na lang ng negative sinasabi sa'yo. Ikaw, mentor, nadidrain ka na kung ano na lang pinagsasabi mo para maging maganda yung mindset niya. Lahat negative. Ay, may ganon. Talent din yan. Pag ganon yung talent mo, baguhin mo na yung talent mo. Wala kang mararating pag talent mo mag-isip ng negative, ha? Tama. Ang ganda ng I Am Worldwide, dami mong iniisip na negative, ha? Ano pa ba? Anong mga talent? Positive thinker. Working hard is talent. Magsusulat ng goal, talent yan, ha? Marami. Talent mo na nabuhayan ka ng mga tanim. May mga plantito ata dito eh. Talent mo talaga mag-alaga ng tanim. Talent mo mag-mentoring sa downlines mo. Talent mo mag-close deal. Yung iba hindi magaling sa prospecting. May mga ganun, no? Hindi magaling. Sino dito hindi magaling sa direct? Hindi magaling sa directing. Pero magaling mag-close deal.
Pag hinahatidan siya ng prospect ng member niya, close deal niya. May ganong mentor. Kahit hindi siya marunong mang-approach, konti lang direct na, pero lahat ng kinakausap niya, close deal niya. May talent din na nag-a-approach. Okay? Kailangan talaga get out of the nutshell. Ayan. Galing mag-tee up, talent din yan. Ako po, yun yung talent ko. Ang galing ko mag-tee up sa upline ko. Kasi hindi ako magaling dati. Hindi ako marunong dati. Wala akong idea nung 2013, 2014. Ang talent ko lang mag-tee up sa upline ko. Gugulat siya habang nagsasalita siya, tinitee up ko na siya. Kasi ang usapan namin, ititee up lang siya eh. Siya daw bahala. Yung na-recruit niya ako, sabi niya, ako bahala, Earl. Lahat ng friends mo, lahat ng kaibigan mo, i-tee up mo lang ako. Ako na ba? Hindi niya alam, talent ko pa yung mag-tee up. Kaya minsan napapaus yung upline ko dati. Siya na umayaw eh. Sabi niya, Earl, bukas na. Sabi ko ba lahat ng prospect ko kausapin mo, binabalikan ko yung upline ko. Minsan naawa ako eh. Sabi ko, sige, bukas na apply. Hindi niya alam, hindi ako talented mag-present at mag-invite. Pero talent ko mang-tee up. Minsan pumunta kami sa casa, upline ko kasi hanap ako ng kotse. Yung pagpasok ko ng casa, kinakausap ko, boss, maganda pala tong kasi yung first car ko Hyundai Accent eh. Maganda pala yung Hyundai Accent, no? Diesel pala siya, fuel injector, ganun-ganon. Okay. Alam mo ba, boss, yung kaibigan ko, kasama ko yung upline ko, yung kotse niya, Hyundai Accent din. Siya nagsabi na maganda. Wala sa plano na i-tee up ko siya, di ba? Alam mo yung mata ng upline ko, mamaya i-goal setting talaga kita, Earl. Kasi wala sa plano. Ang sabi lang namin doon, hahanap kami ng kotse. Wala naman siyang accent. Ang upline ko dati, yung kotse niya, Hyundai Santa Fe. Ibig ang sinasabi ko, yung kaibigan ko po, alam na alam yung fuel injector kasi meron siyang ganito, ganyan. Kaya nandito kami kasi sa dami ng kotse niya, ganun. Walang choice. Nakipag-usap. Kaya marami akong close dealing dati. So, now you get me. May talent ka. Hindi pwedeng wala. Pero dapat yung talent mo, negative. Yung talent mo positive. Pag negative yung talent mo, kalimutan mo na, baguhin mo na yung yung mindset mo. Kasi God-given yan eh. Kung ganun ka na, pilitin mo magbago ka. Na pag i-mix mo siya ng effort, yung talent mo, dagdagan mo ng konting effort, magiging skill siya. Are you learning? Okay? Pag magaling ka na mag-tee up, o meron pang isa, sabi ng isa, magaling mag-caption sa FB. Talent din yan. Kasi, talent is always defeated by work ethics. Naniniwala ba kayo doon? Tinatalo ng work ethics ang talent. Kahit ikaw pa pinaka-talented na tao sa buong mundo, tatalunin ka ng tao na maganda ang work ethics. Tama or tama? Kaya hindi pwedeng wala kang effort. Kasi from talent, nilagyan mo ng konting effort, magiging skill siya. So, ibig sabihin, alam mo na ngayon, discuss pa natin ng todo alam mo na ngayon paano mag-approach. Hindi ka nahiya, di ba? O sa lahat ng mga hindi nahiya mag-approach. Hindi nahiya. Alam mo, makapal yung mukha mo. Kaya mo mag-offer ng deal. Hindi mo nilagyan ng effort. Hindi siya magiging skills. You cannot hone your talent into becoming a skill kasi hindi mo siya ginagamit. Tatalunin ka sa mga tao na walang katalent-talent pero nilagyan ng effort. Nakuha na po? Tatalunin ka sa tao na hindi talented pero ma-effort. Kaya tuloy, nagiging MC siya. Kaya tuloy, maganda resulta niya. Sa'yo, wala kasi hindi mo ginagamit yung talent mo. Are you learning? So dapat, simula ngayon, yung talent mo, kung ano man yan, huwag sana lang yung negative na talent, kung ano man yung talent, mag-mentoring ka, lagyan mo ng effort. Mentoring everyday. Pamiting ka, pamiting everyday. Pag magaling ka mag-approach, pag-approach ka everyday. Pag magaling ka mag-present, damihan mo yung invitation mo para marami kang pinipresentahan, para marami kang pay-in. Okay? Pag positive thinker ka, kailangan lagyan mo ng konting effort. No? Yung paging positive mo every single day, dapat wala makapasok na negative. Now, second formula. Next formula, yung skills mo. Yung skills mo, nilagyan mo pa ng effort. Okay? Saan galing yung skills? Talent plus effort. Pero yung skills mo, nilagyan mo pa ng effort, ladies and gentlemen, magiging achievement siya. So, what's my point in this slide?
Ang point ko lang is very simple. Lahat merong effort. Kasi ang topic natin is about working hard. Pag hindi ka nagbigay ng effort, tatalunin ka sa mga taong may effort. Parang ito nga, nag-attend ka ngayon, nag-attend ka ng training ngayon, this is effort. Diba? Nag-i-effort ka. Nag-i-effort ka magsulat ng goals. Nag-i-effort ka nag-i-effort ka magpa-meeting. Nag-i-effort ka mag-dress well. Ikaw yan eh. Identity mo yan. Yun yung last na topic ko sa inyo. Kailangan magkaroon ka ng identity sa pag-network mo. Kasi normally, ang reason lang naman bakit hindi natin nakukuha yung mga goals natin, isa sa mga reason, hindi lahat to, isa sa mga reason is wala kang identity. Minsan, binabrand mo na yung sarili mo na hindi magaling, I'm never enough. Diba? Marami kasing victim pa sa past. Ang tawag doon victim mentality people. Na biktima kasi mahirap lang kami, kasi mayaman sila, kasi magaling siya. Hindi alam na meron ka ding nakatago. You're just focused on looking at other people. You don't focus on yourself. Okay? Siguro pinaka-last ko po na sabihin sa inyo before pa ako matapos. You cannot have or you cannot let other passengers to board with you. Okay? Okay. You cannot let other passengers to board with you if you as the captain cannot convince yourself to board in your own ship. Does it make sense? You're the captain of your own business. Ikaw yung kapitan. May team leader ka, may mentor ka, yes meron. Meron nag-guide sa'yo. Pero mismo ikaw mismo yung nagmamaniobra, ikaw mismo yung nagmamaneuver sa own journey mo. But how can you convince other people? This is about building group. Mentors are here right now na medyo matagal-tagal na sa IAM. You cannot convince other people to board with you. You cannot convince the passengers to board with you if you yourself cannot convince your own self to board with you. You get my point? Mahirap yun. Sobrang mahirap yun. Sobrang mahirap na, you want to build an empire, pero mismo sarili mo, hindi mo nako-convince. So dapat, this year, ngayon pa lang simulan mo. The first thing that you need to do, kailangan mo ma-convince yung sarili mo. Ano ba nakikita mo? Ano ba nakikita mo this year? Nakikita mo ba na lalaki grupo mo? That's good. But you have to convince yourself. Kasi pag hindi mo na-convince yung sarili mo to board with your own journey, to board with your own flight, your own tawag dito, yung ship mo, then hindi maniniwala yung members mo. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng magpabuild ng grupo mo if hindi ka naniniwala sa vision mo. Correct? And yung vision mo, yun yung sinasabi mo sa mga members mo. Are you with me? Importante ito kasi especially pag sinabi mo na, mentor, hindi naman ako nagkulang ng skills eh. May skills naman ako. Mentor, hindi naman ako nagkulang ng leadership eh. May leadership naman ako. Pwede. Hindi ka nagkulang ng skills at leadership, pero baka nagiging mechanical lang yung paggawa mo sa IAM Worldwide. Ang tawag ko doon, nagiging hanap buhay mo na siya. Kasi pwede naman talaga siya ng panghanap buhay yung IAM Worldwide. Kaso nagme-maintain ka na ng average. Ang tingin mo sa IAM Worldwide, panghanap buhay. Okay na ako pag kumita ako ng 10K. Okay na ako pag kumita ako ng 20K. Hindi na nalilisit yung mga mata mo. The burning desire, wala na. The fire in your eyes, wala na. Hindi na nagliliyab yung feelings mo. 'Di ba? Hindi ka na excited tingnan. So, normally, pag nag-build ka ng grupo at wala kang ka-excite, wala kang ka-motivation, wala kang ka-vision, ang napapasa mong energy sa mga members mo, yung ikaw. Correct? Kaya normally, pag ano yung mindset ng mentor, ikaw din, ganun yung mindset mo. Kasi may mentor ka eh. Mentor plays a very important role. Pero pag lahat lumalabas sa bibig mo, excitement, wala kayong pain, ito gagawin natin. Let me do the game plan, ito gagawin natin. Lahat ng members mo fired up. Anong labas doon? Resulta. Correct? Kaya nga normally, hindi mo ma-convince ng mga members mo to attend the training if ikaw mismo hindi nag-attend ng training. Hindi ka mismo mag-convince ng member mo to attend a team day. Kasi every week, di ba, or siguro every other day, may team day tayo sa IAM, correct? Eh, paano ka magko-convince na lalaki yung grupo mo na wala ka naman sa team day?
Nasa team day ka ba? O pag wala ka sa team day, paano lalaki yung grupo mo? Ikaw nga, hindi ka nga makapunta sa team day. Grupo mo pa kaya? O bago yung grupo mo, ikaw muna, magpakita ka muna doon sa team day. O pakita ka muna, nagsasubmit ka, nag-yes mentor ka, para susunod yung grupo mo. Ibig sabihin, you have to go back to basic. Dapat hindi nawawala yun. Sabi ng iba, go back to basic. Pero dapat yun, hindi nawawala yung basic. We're always doing basic every day. Correct? Yung team day, present ka doon. Pag may meeting, nandun ka doon. Ibig sabihin, may pangil ka. When you talk to your members, may pangil ka. Kasi ikaw mismo nag-a-attend. Pag sa MOA na event, dapat tinatapos mo yung event. Hindi yung paglabas ng bini, umuwi na yung maraming tao. Kasi ikaw mismo umuwi na. Kasi ikaw mismo, si bini lang inaantay mo. May ganun ba? Oo, di ba? Hindi yung paglabas ni Ji Chang-wook, pagka-alis ni Ji Chang-wook sa stage, ano nangyayari? Ikaw din umuwi na. Kasi ikaw mismo, hindi ka nababaliw sa event ni I Am. Baliw ka lang kasi may in-invite na artista. Aray ko. Totoo hindi. Dapat ang inaantay mo, yung sharing ni Mentor Shirley. Yung inaantay mo, yung sharing ni Mentor Aryan. Yung inaantay mo, yung sharing ni Mentor Precious. Kasi yung reason, bakit tayo gustong umasenso? Kasi inspired tayo sa kanila eh. Sila yung main event. Uy, hindi yung mga artista. Maganda na may artista, pero dapat yung main event, hindi artista. Yung main event, yung mentor mo nagsasalita. Kahit pinakadulo pa si mentor magsalita, dapat nandun ka, nakaupo. Kasi si mentor mo, inspirasyon mo, hindi artista. Oy. Tama ba? Maganda may artista. It's very nice. Ako, baliw ako. Video ako, sayo-sayo pa ako sa bini. Tama, di ba? Sayo-sayo pa ako sa bini, di ba? Kasi idol ko nga din yung bini. Ang galing, ang ganda. Ang tawag doon, basta may tawag siya, Bloom. Bloom ba yun? No? So, sayo pa ako. Pero hindi ngayon yung main event. Blooms, tama, Janine. Hindi yung main event. Ha? Are you learning? Ang main event, yung sharer. Yung main event, yung top 20 mover. Galit ka ba, mentor? Hindi po. Yung main event, yung nagsalita yung top 1. Kasi all of us, inspirasyon yung top 1. Si Mentor Shirley. So kahit anong lalabas sa bibig ni Mentor Shirley, kokopyahin natin si Mentor Aryan, si Mentor Precious. Kasi sila yung top earner sa kumpanya natin eh. Hindi yung lumabas na si Bini. Wala na, tapos na yung event. Ano pa yung main event doon? Yung main event, yung nagsalita yung may-ari. So dapat, habang nasa labas ka, nagsalita yung may-ari, papasok ka. Sino ba kasi nagbigay ng komisyon? Yung nagbigay ng komisyon, oy, are you with me? Si Press AM. Sino nagbigay ng komisyon? Sila VPI ka, Board of Directors. So habang nagsalita si Press AM, dapat nandun ka. Wala ka sa labas. Kasi yun yung main event. Na? Are you with me? Are you learning? Ha? Kaya ako naman, bilang mentor, hinahanap na. Sana yung video ko, nawala na. Hinahanap ko yung mga members ko talaga. Kasi main event. Nawala. Ayun ako, bumalik na. Main event. Are you learning? So kasi may event na din tayo sa ISO eh. ISO, di ba? Malapit yung ISO. January 18 na yung ISO. Ano yung main event? Yung magsasalita, si Mentor Jonathan Kapili. Yun yung main event. Kasi baka mayroon namang invite kasi last ISO nandun si Alden. Hiyawan lahat ng mga tao kasi nandun si Alden. Pero hindi yun yung main event. Yung main event, yung mga speakers. So dapat habang may nagsasalita, makikinig ka kasi you wanted to grow your business. Are you learning? So dapat dun sa mga event natin sa MOA, ang goal mo kasi you wanted to become a leader eh. Kailangan ikaw yung influence sa mga tao. Kasi if you cannot convince yourself na mag-stay sa event, huwag kang mag-expect na lahat ng members mo mag-stay sa lahat ng event. Kapag aalis ka, kasi tapos yung main event para sa'yo, yung members mo aalis din yan. Paano ka makabuild ng yung grupo na maganda? Paano ka makabuild ng grupo na marami? Paano ka makabuild ng solid na grupo pag yung mindset mo, ganon? Usapan natin, kahit sino pa yung invite ni Press AM na artista, hindi yun yung main event. Okay ba yon? Ano yung main event? Yung BOD nagsasalita. Main event yon, dapat nandun ka. Huwag ka muna lumabas, nahugutom ka. Agwanta. Sa Bisaya pa. Sorry, Bisaya. Sa mga Bisaya pa, agwanta ha, imong kagutom sa, ha?
tiisin mo muna yung gutom kasi nagsasalita yung may-ari. Agwantaha ang kagutom. Kaya yung board of director nagsalita. Ito yung inspirasyon namin. Ha? Okay ba yan? May member ako dati last time. Sabi, mentor, gutom na gutom. Sabi niya, gutom na gutom ako. Sabi ko, nagsalita, si Mama Maritoni. Agwanta. Ito nga, agwanta lagi. Dali na yung story niya. Dali na yung story. Totoo naman, di ba? Madali lang naman yung message ni Barley Queen. Ilang minuto lang ba yun? 15 minutes. Nakakatiis naman yan so, 15 minutes tapos alis ka na. Yung mga sumasayaw-sayaw, yung mga nag-endorse ng Barley, pwede kang umalis muna, kain ka sa labas. Pero pag yung main event nang doon, sabi ni Chona, pagpuyo. Tama naman, pagpuyo sa, paminaw sa. Correct? Are you with me? Yung main event, yung board of directors. Yung pangalawang main event doon, yung top 20. Do you agree na main event, yung top 20? Oo naman, para magiging maganda yung mindset mo. Next year, dapat papasok ko sa top 20. Hindi, top 40 pala. Top 40. Oo. Hindi yun baliwala lang na pumapunta-punta lang sa stage na walang, hindi. Main event yun, yung top 40. Dapat ninanamnam mo yun. Ay, top 20 pala si mentor. Ay, top 10 pala next year. Dapat nandun na ako. Nanggigigil ka. Pag nalabas yung mentor mo, pinalapakan mo. Mentor, next year, kasamahan kita dyan sa stage. Yun yung baliw. Nagets niya po? Ha? Yung member mo, nakikita ka. Kasi nakaupo ka. Anong sasabihin nila? Alam ka, importante pala yung event na to, papalakpak din ako. Nakabuild ka ng grupo. Tama? Nakabuild ka ng grupo. Kasi yung attitude mo, nakopya ng member mo. Ano pa yung main event doon? Yung mga shares natin. Yung share ni Mentor JC Yap. Nako, ang galing ng sharing ni Mentor JC Yap. Ang inspiring, dapat napanood mo. Ano pa ba yung main event doon last year? Yung sharing nung taga-US, si Mentor Saiza. Napaiyak ako doon sa kwento niya. Actually, ang ganda ng kwento. So, kahit Zoom lang, napaiyak ako kasi ang ganda ng kwento. Inspirasyon talaga So, ibig sabihin, kahit ganun yung impact, pag nakita ka ng member mo, lalaki grupo mo. Binigyan ko na ng tip kayo Bigay na ako ng tip sa inyo, paano magparami at magpalaki ng grupo. Be the captain of your own organization. Kasi you wanted to build. Sharing ni Mentor TJ, lalo na si Mentor TJ. Kasi training director natin yan di ba? Tingin mo, magsasalita ba sila pag hindi sila successful? Huwag ka munang acne. Alam ko na yan. Diba? AKNY. Alam ko na yan. Huwag ka munang maging acne kasi ang totoong alam mo na yan, sana mayaman ka na ngayon. Diba? Sana successful ka na. Sana, maganda na resulta mo. Pag wala pang resulta, huwag mo nang acne. Lahat na magsasalita, yun yung main event. Kaya ako, I'm not sure pag nakita nyo ba ako nun, muntik na nga ako hindi tatayo sa sa upuan ko Lahat ninanamnam ko. Yun ba naman pinunta ko sa Manila? Namasahe pa ako sa Manila pag hindi ko naman atinan lahat from the very beginning to the end. Tama po ba? Taga Cebu ako Bisaya man ko. Nagpunta na rin ako ng Manila, namasahe ako, nag-Airbnb ako ng place. Dapat nanamnamin ko yung event. Walang boring sa event. Kahit mahaba pa, di ba mahaba yun? Umabot tayo ng mga 3 a.m. or 2 a.m. ba yun? Hindi, kahit tatapusin ko kasi this is one of the business activity. This is one of the business activity. So, kailangan, ikaw nandun, nabitbit ka ng members mo, sabihin mo, papalakpak tayo. Di ba? Pag walang ka-excite yung member mo, tulog pa, ganun pa, tulog pa. Ganun mo, papalakpak na, di ba? Walang choice yung member, papalakpak din yan. Nagets niyo po? That's one of the reasons bakit makaka-build ka ng grupo this year. Pero kahit po gagawin mo yan, pero hindi ka naman nag-prospecting, kung hindi ka nag-prospecting, di ba, baliwala pa din. So, ayusin mo ngayon. Let me just recap. Recap everything po. I'm done. Nag-extend na po ako ng oras. I'm done. Let me recap this. Number 1, re-enroll in your vision ulit. So, sa lahat po ng taga-IAM worldwide, nasa close to 600 po tayo right now. Ang dami natin. I'm really happy that you're giving time para po sa training ko right now. This is just awareness. Bumalik ka po sa vision mo. Re-enroll ulit sa vision mo. I talked to my members yesterday, sabi ko, re-enroll in your vision. What is that? Mag-enroll ka ulit.
Hindi po revisit. Hindi po rethink. Hindi po realize. Ang term ko, re-enroll. Kasi nung nag-member ka dito last year or last year, nag-enroll ka eh. Nag-enroll ka, may nakita ka, kaya ka nag-pay in kasi may nakita ka. That means you enroll. Ngayon naman, in 2026, mag-enroll ka ulit. 'Di ba? Kasi next level mo na itong 2026 eh. So you have to re-enroll in your vision. After mo ma-re-enroll yung vision mo, okay, considering na may direction ka na, huwag ka nang paisip-isip nung anong direction this year. Meron na tayong I Am Worldwide. Okay? Meron na tayong magandang kumpanya. Kaya nga sabi natin, grabe talaga si I Am Generous. Ikaw, hindi ka naman naniniwala. Kakalabas na sa bibig mo, tapos hindi siya nagtutugma eh. Maganda si I Am, tapos hindi ka humataw, parati ka pa rin nakikipalakpak. Yung goal mo, one of your goals is, kailangan ikaw na naman pinalakpakan. Let me give you something, kasi patapos na ako eh. Anong gusto mo? Pinalakpakan? Or ikaw nakikipalakpak? Kinakamayan? Or ikaw nakikikamay? Nakikinig? Or ikaw pinapakinggan? Again, choice mo yan. 10 years or 12 years ago, nung una akong sumabak, 2013 ako unang sumabak eh, around 2013. Sumabak ako dito. Number one, unang-una, kailangan mo munang pumalakpak. Kasi hindi pwedeng diretso ka pinalakpakan eh. Nandun ka, habang nakapanood ka sa audience, nandun ka, pero kailangan may mindset ka na one day ako na naman aakyat sa stage na yan. May ganun po ba? Number one, kailangan mo muna maisip na ako na naman next time. Kasi pag hindi mo naisip yung ganyan, gusto mo habang buhay nakikipalakpak ka lang, paano maririnig yung kwento mo sa mga tao? Paano ka maging inspiration? You're only becoming an inspiration pag naririnig yung kwento mo. Kailangan nangarap ka that one day aakyat ako sa stage, ako na naman magkwento ng success story ko. Kailangan aakyat ka sa stage, one day ako na naman pinalakpakan. Pero ang point ko, hindi yung palakpak. Ang point ko, naririnig yung kwento mo. Kasi your story can actually influence a lot. Alam na alam mo, merong magandang kwento ikaw. Alam na alam mo. Alam mo yan. Maganda ba kwento mo? Alam mo yan. Pero ang pinakamasaklap sa buhay, hindi pinapakinggan yung kwento mo kahit gaano pa kaganda yan pag hindi ka successful. Reality sa buhay yan. Kaya, ladies and gentlemen, galing ako tricycle driver. Kung hindi nyo po alam yung kwento ko, kasi ang alam nyo lang, galing ako ibang kumpanya. But let me give you my story before po ako ma-end. Galing po ako tricycle driver. NPA po kami, wala po kami permanenteng bahay. I came from squatters area. Walang-wala po kami. Yung renta po namin doon, 2,500. Gustong-gusto ko yung kwento ng yung story ko. Kasi alam ko pag maging successful ako, inspirasyon. Paano ko siya ikukwento? Walang maniniwala eh. Walang maniniwala sa words of wisdom mo. Parang ganito nga. What if nagsasalita ako ngayon, wala akong na-achieve pa? Let's say 0 pa ako ngayon. Makikinig po ba kayo? Sige nga daw po. Let's say wala pa akong kinikita, wala pa akong direct. Wala akong kinikita. Hindi ako nag-emerald. Hindi ako nakahit ng 2 times na kotse, free wheels na 2 times. Hindi ako nag-Hong Kong. Tingin niyo po ba maniniwala kayo sa sabihin ko? The term is, walk the talk. Pag 0 ako, I'm a stranger to all of you, you will never believe me. Pero alam ko maganda yung kwento ko. Pero how would people believe you pag maganda lang ang kwento mo, pag wala ang resulta? Part of the reason bakit nakikinig kayo sa akin, ladies and gentlemen, kasi nagawa ko. Totoo hindi. Part of the reason bakit nung last Saturday, pinakinggan nyo si Mentor Shane, kasi si Mentor Shane may resulta. Nandito sa Mentor Jerby, nakita ko. Part of the reason bakit pinakinggan nyo si Mentor Jerby, okay, kasi may resulta. So, alangan pag walang resulta pinapakinggan mo, hindi po totoo yan. So, anong una mong gagawin? Mag-create ka ng result para pakikinggan yung result mo. Kasi may kwento dun eh, may aral dun eh, may story dun eh. Tama, di ba? Pag si Mentor TJ, walang resulta yan. Pag hindi Diamond yan, walang resulta talaga. Hindi MC, walang na-produce. Ang hirap susundin eh. Tama po ba? Simply because wala pang resulta. Now, ladies and gentlemen, yun yung tanong ko sa inyo.
If not now, then when? If hindi ngayong taon, then kailan? If hindi ikaw, then sino? If it's not you, then who? Kung hindi ikaw yung gagawa sa result mo, then sinong gagawa? Kung hindi ngayong taon, kailan mo siya gagawin? Maganda nagre-reset tayo ngayon, pero kailangan nasa mindset mo, ano bang gusto ko? Pumalakpak lang ako or papalakpakan ako? Ano bang gusto ko? Nakikikamay? 5 years ka nakikikamay, 4 years ka nakikikamay, lahat na lang ng successful, kinakamayin mo, nilagay mo sa bulsa mo. Grabe mentor, nilagay mo sa bulsa mo. Walang mali doon, maganda yon. Pero this year, baguhin natin yung kwento. This year, ang gagawin mo, one day, ako na naman pinalakpakan. One day, ako na naman yung magbibitbit ng board. Yung Hong Kong Achiever, ako na naman yung magbibitbit ng board na yan. Ako naman ako na naman yung nasa stage naman, at yung members ko, di ba? Papalakpakan ako. That's how you build your group, ladies and gentlemen. Kasi you cannot expect, ladies and gentlemen, to build your own group. Pag ikaw, mindset ka ng mindset na top 20 kayo, pumasok kayo sa top 20, wala ka naman sa top 20. Ouch. Diba? Gagalingan natin. Hindi mo naman inihit yung mga incentive. Paano gagalingan ng member mo? Wala silang nakikita sa iyo eh. Are you with me? Tama, di ba? Gagalingan natin, hit natin yung incentive, nakikita ka nila, hindi mo naman na-hit yung mga incentive. Paano yan? Wala nga silang makikita iba eh. Nakita nila yung ibang grupo na, kami nakahit. Magaling nakahit sila. Kaso hindi sila tumitingin. When they join here, ikaw tinitingnan nila. So, ibig sabihin, hindi sila titingin doon sa iba kasi nakahit sa result. Ang tinitingnan nila, ikaw. So, when you mindset your members, lead your team. When you say, gagalingan natin, ikaw din magaling ka. Saan? Nahit mo yung incentive. Saan? Nag-part ka ng top 40. Saan? Number 1, nag-promote ka to be to Sapphire. Ganun na naman madali lang po yung networking, I swear. Guys, look at me, I'm done. Madali lang po yung networking. Kailangan meron ka lang business activity. And kailangan, be a leader. Dapat pag may iniisip ka na mahirap, kasi may mga natatanggap akong messages ng iba na, mentor, paano po ba kasi nahihirapan po ako? Nasa guni-guni mo lang yung mahirap. Actually, hindi mahirap. Marami ka lang iniisip. Tanggalin mo lahat ng iniisip mo, hindi mahirap yan. Okay? Naniniwala ba kayo, you create your own reality? Ikaw nag-create ng reality mo. Wala namang reality. Di naman totoo yung reality talaga. Yung reality, depende sa anong nasa mindset mo. Kasi pag feeling mo yun yung tama para sa'yo, yun yung totoo para sa'yo, then the whole universe will conspire and make that happen kasi yun yung paniniwala mo. Tama, di ba? Pero pag yung reality mo, mahirap si I Am Worldwide, mahirap gagawin yung prospecting. Alam mo ba, bibigyan ka ng maraming pagkakataon na mahirapan kasi negosyo mo, kasi mahirap yung tingin mo. Pero pag yung tingin mo madali lang si I Am Worldwide, kaya ko to, mabilis lang ako magka-prospect, mabilis lang ako magkaroon ng invitation, mabilis lang ako magka-pay-in. Then I have good news to all of you. The whole universe will conspire para ibibigay sa'yo kung ano yung madali para sa'yo. Wala po siyang pinagkaiba sa algorithm. Yung Facebook algorithm, alam niyo po yung Facebook algorithm, kung ano yung nilalike mo, yun yung ibibigay ni Facebook sa'yo. Ganun din yung buhay. Halimbawa, tina-thumbs down mo yon, dislike mo yung picture. May picture ka, ayaw mo sa kanya, dislike mo. Okay? Si Facebook, hindi niya alam pag like ba or dislike ang ginawa mo. But the fact na binigyan mo siya ng pansin, the fact na nandun yung attention span mo, the fact na nandun yung energy mo, at binibigyan mo siya ng pansin, that means si Facebook, ang feeling niya, gusto mo yon. Pero in reality, dislike yung nilagay mo doon. Tama? Subukan mo mag-dislike ka. Pero after mga few minutes, ibabalik ka pa din ni Facebook doon. Tama po ba? Kahit hindi mo alam, kahit hindi mo gusto, pero since, sana yung video ko? Ayan. Kahit hindi mo gusto, pero dini-dislike mo, binigyan mo ng pansin, bibigyan ka ng algorithm na ganun. Are you with me? Sa buhay, ganun din yan. Kung ano yung pinofocus mo, then you will earn. Sabi nga nila, you don't earn based on what you want. Hindi ko naman kikita ngayon this year pag based lang kang gusto mo eh. Niniwala ba kayo? Nakikita ka dahil gusto mo?
You earn based on what you deserve. Kwento mo yan sa internal mo. Kwento mo yan sa sarili mo. Ano ba deserve mo? Or pinaka-importante doon, deserve mo ba maging successful? Kasi pag lagay ka ng attention span na mahirap si Aya, mahirap mag-prospect, lahat na lang sa'yo mahirap eh. Talent, talent din yan. Yung talent mo, congrats, yung talent mo, lahat na lang mahirap. Mahirap yung buhay. Kakasabi mo mahirap yung buhay, lalo kang mahirapan. Kakasabi mo unfair yung buhay, di ba? Unfair talaga ibibigay kasi yun yung pag-iisip mo, algorithm mo na yun eh. Tama, ibibigay lang sa'yo anong gusto mo. Tigilan mo na magsabi unfair yung buhay. Tigilan mo na magsabi na mahirap yung buhay. Kasi yung totoo hindi naman talaga mahirap eh. Perception mo, reality mo yun. Di ba? Yung talent mo magko-complain, then you'll be given a lot of things na magko-complain ka. You get me? Na complain ka ng ganito, maraming ganito. Ibibigyan ka ng maraming ko-complain mo kasi talent mo na yun eh. Pero pag ayusin mo lang, wala kang complain. Pag-usap tayo, mag-agree tayo before ako matapos. Mag-agree tayo, wala kang complain this year. Huwag mong sabihin na mahirap ka kasi mahirap is eternal. Being broke is temporary. That means, sabihin mo lang, hindi ako maghihirap. Hindi, mo sabihin yan. Pag sabihin mo wala kang pera, sabihin mo lang I'm just broke. Kasi broke is temporary. Okay ba yon? So being broke is temporary. Huwag mong sabihin na mahirap ka. Broke lang, wala pang pera. Ang good news sa business natin, ladies and gentlemen, kasi kahit zero ka ngayon, bukas pwede ka mag-20. Do you believe? Do you believe in that? Ngayon, hindi ka pa suffer, pero bukas pwede ka nang suffer. Ngayon, hindi ka pa millionaire circle, pero weeks from now, pwede ka na maging millionaire circle. Entertain the possibility. Ang problema sa karamihan, hindi ma-entertain yung possibility of becoming successful. Right now, you have to entertain na pwede kang maging successful. Entertain it. Huwag lang yung worry i-entertain mo. Karamihan worry in-entertain eh. Na maghihirap ako. Entertain the possibility of being successful. Kasi doon ka patungo. Okay? Okay ba yun? Agreement natin this year. Para pag magkikita-kita tayo one time, okay, sabihin mo, mentor, thank you. Grabe, ang ganda ng nangyari sa shift ng mindset ko. Believe me, you change your mind, you change your life. Kaya yung training ko po ngayon, how to achieve your goals, is focus on the mind. Kasi in reality, you only change your life when you change your mind. Agree? Or super agree? Hindi pwede magsisimula sa business activity. You can only do a lot of things when you change your mind. Okay ba yan? Okay? So, ladies and gentlemen, excited sobra ako this year. And sana we don't just make this year as another year. We make this year as very exciting year for all of us. So, galingan mo po ng sobra. Makinig ka lang sa mentors mo. Galingan mo po. Ibigay mo po all out mo. Wala kang iniisip na iba. Okay? Mag-attend ka ng training. Gagalingan mo. Iramdamin mo po lahat ng mga ginagawa mo ngayon. Do this from the heart. Kasi balang araw, magsama-sama tayo para ikutin yung buong mundo. Lahat yon incentive ni I Am Worldwide. Sana makasama kita sa mga travel. Sana makasama kita sa top 40. Sana makasama ka sa top earners ng I Am Worldwide kasi alam na alam mo, deserve mo kumita. Ikaw nakakaalam niyan, hindi ako. You don't earn based on what you want, you only earn based on what you deserve. So my main question is, ano ba ang deserve mo this year? You just deserve 10,000? Or deserve mo maging mayaman kasi alam na alam ng Panginoon, alam na alam ni Lord God, ang pinagdaanan mo. Ang inspirasyon ka sa kwento ng maraming distributors at mga papuntang